Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. Rainy morning na naman mga mi dito sa amin sa Aklan. Almost 2 days na panay ulan at walang halos tigil at merong pabugso-bugsong hangin. Sabayan pa ng lamig. At kay sarap naman talagang humilata na lang or magkape-kape. At kahit panay ang ulan, ay heto, happy-happy ang aking dalawang kiddos. Siyempre, nanonood na naman yan ng kanilang paboritong panoorin. And sabay-sabay, ayan ang kung ano ang kanilang pinapanood. Lalo si Ate Polio, tingnan nyo naman. Tawan-tawa ako dyan habang timing na nabibidyohan ko siya. So, nakakatuwa din naman pagmastan itong mga batang ito. Oh. Kaya nga kahit gaano kapagod ang aking buong araw ay napapawi sa mga batang ito. Nakita nyo naman ang kulit-kulit. Oh. Before ng ganyang eksena ay nagayayan sa Ate Poling maglaro. So anyways, tumating yung aking kape. Check ko muna baka dyan na yung aking na-order. Anyways, ito yung aking pagkain for today after ng aking 12 hours fasting. At itong araw na kailangan ko nang palitan yung aming bedsheet at saka pillowcase. Dahil nga almost 4 days na ito or maybe 5 days. At mapanghi na talaga. Kailangan na talaga guys sa palitan ito. Alam niyo na si Ate Polly. Pag nakailang dede yan sa isang gabi, ay grabe, punong-puno ang kanyang diaper. Kahit basang-basa pa naman yan ay tuloy-tuloy ang kanyang tulog. Di yan niya pinapansin hanggang abutan na ng umaga. Naman niya nagsasabi pag babasa siya. So, kaya nga doble-doble yung ko dito, yung lagay ko ng cover sa aming foam para hindi masyado tumagos doon sa ilalim. Bukod sa kanyang wiwi ay minsan pag hindi ko na mamalayan yung kanyang milk ay pinaglalaroan niya yan. Talaga binubuhos niya pa talaga yan. Or abot niya na kasi yung tubig. So marunong rin siya kumuha ng tubig dun sa aming jug. At yan din ang pinaglalaroan niya. Namalayan ko na lang basa na yung aming bed. So tapos na ako dyan magpagpagpagpag. At after ko vacuum yung ilalim ay ito naman yung sapin na pinaka bedsheet namin sa taas. Vacuum din dahil maraming alikabok at saka yung mga himulmol ay kailangan tanggalin. Dahil pare-pareho kaming allergy dito mga bata. So i-vacuum din natin yan. At habang nababacuum pala ako dyan ay naalala ko kung kailan ko nabili itong aking vacuum. May dala na to siyang UV light dito sa ilalim. Almost 3 years na rin pala ito. Hanapan kahapon dahil nga nagiya na naman si kuya na buksan ko daw yung bouncing house. At timing din na walang pasok. At hayan ay pinapunta ko yung friend ni kuya na classmate niya rin. So, para may kasama silang maglaro. So, mga 5 capacity pala dito ang pwede dito maglaro mga mi sa ating bouncing house. And 35 kilos pababa ang timbang ng isang bata na maglalaro. So, hanggang 3 years old to 10 years old lang naman ito siya. At isang peraso lang din itong aking in-order pa lang kasi yun lang ang budget natin. May kamahalan kasi itong mga inflatables na to. Itong bouncing house na aking nabili ay hindi siya pwede lagyan ng tubig kasi hindi siya inflatable talaga. Oxford fabric siya. Iba-iba kasing design ang mga gantong kasing bouncing house. Meron yung iba yung may slide at pwedeng lagyan ng tubig. So, yung lagayan niya ng tubig sa baba ay made of PVC. So, ito, wala siyang PVC. Oxford fabric lang siya. Lahat. Buong design niya ay made of Oxford fabric. So, if ever magka-budget ulit, ay yung bibiling ko naman yung mayroong kalahating PVC design para pwede siyang lagyan ng tubig if ever mag-slide yung mga bata at
pwede sila magtampisaw sa kaunting tubig sa baba. So, ito yung mga kaganapan nga ulit at enjoy na enjoy yung mga bata. So far, wala pa namang nagre-rent ito sa aming inflatable na bouncing house. Pero nakabook na ito para sa pamangkin ni Daday. So magba-birthday kasi next month. So gusto sana nilang mag-rent kasi sabi ko free na lang sa kanila syempre. That's it for today mga me. Ito lang muna ang aking video. And thank you for watching mga me. Excuse me po. At saglit na paawara muna ako ngayon.